And then we are committed to DEI, of course, ensuring I'm that pretty sure magbubukas din kayo sa Harrison Plaza. SM na yun, di ba? Oo. Oo, actually we had one there before nagsana. HP. Kasi ano na siya, full swing na. Full swing na. Full swing na Kasi siya. sasabihan ko nga. Kasi Kasi, antabayanan nyo na kasi nakiusap na po sa kanila. Kasi at the time, tagalan sila sa City Hall for 3 years. Yeah, they were stunted yung kanilang development. But I hope they have a drive-through for us. nag-audience ako na kung po pwede, full swing na nila. Kasi kaya ko lang naalala dahil when you said that you're hiring within the city, simply because yun din ang sinabi ko sa kanila kung po pwede yung mga taga Ermita, Malate, Paco area ang kunin nilang empleyado. Liberisa area. Kasi ano lang, across lang. I'm just happy po to know Harrison Plaza, so very close to my heart. No? Laking Taft Avenue po tayo, kaya very close to my heart. Yes. Para ka na nasa Disneyland kapag nakapunta ka sa Harrison Plaza. Buhay na yun, nasa Saints ko, Manila pa ako. Hi sa lahat ng bumubuo at miyembro ng God First Vloggers. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ingat! God first! Good morning mga kabayan. Oras po natin alas 7 Gs ng umaga sa Pilipinas at mag-update po tayo dito sa ating area o vlogging kung saan mga kabayan ay patuloy na nababanggit ito ni Yorme Itzco ang Harrison Plaza. Ano na nga ba ang update kay Harrison Plaza after 1 month? And eto na siya mga kababayan, ganito na siya kalaki sa side na to, pero iikutan natin to, tingnan natin yung improvement sa bandaron. Ayan na mga kababayan, at ika nga nung nakaraang araw ay nakipag-meeting si Yorme sa taga McDonald at nabanggit niya mga kababayan ko na makakapagpatayo pa kayo ng branch dito sa bagong papatayo na Harrison Plaza. So yan na po siya, napakalaki na ng improvement na hindi kagaya nung una mga kababayan na nagkaroon tayo ng pagkakataon na i-vlog ito ay hukay pa lamang siya. Ayan na, at malaki-laki na yung ipinagbago ng lugar dito sa may tapat mga kababayan ko ng Rizal Memorial Stadium. So yan, doon sa unang pinakita natin mga kababayan ay hukay, no? Yan, hukay. So meron yung basement, then nagawa na yung first. Ngayon dito sa part na to ay nasa second na sila. Ayan, basement, ground floor, second floor. Ang laki na ng pinagbago sa lugar na to. Dati kung naandito tayo sa may tapat ng Ninoy Stadium, tanaw pa natin mga kababayan ang Bangko Sentral. Yan, kasi yung likod niyan doon sa pupuntahan natin mga kababayan ko ay Bangko Sentral po yun. Ikutin natin tong 7.5 hectare paikot. Well, actually ang kabuuan ng lupa na nasasakupan yan plus yung nandun sa may tapat ng Century Park Hotel ay di umano 7.5 hectares. So malawak-lawak yan mga kababayan. Ito yung the redevelopment ng Old Harrison. Dalawa po yan dati. Sa part na to diretso Harrison, and then sa part na yan mga kababayan SM. Yan dyan sa may Century SM Hotel po yan, ay SM Shopping Mall, pero ngayon hawak na lang siya ng SM. Malawak po ito, yung ganda mo, nakikita nyo kung ilang trabaho ang ma-generate nyan mga kababayan ko, up and down kung punong-puno yan.
Abay. Matindi-tindi ito nga magiging pasyalan dito yan sa Malate. Maganda dito kasi nga sabi nga ni Yorme ay prioridad yung mga taga-Liberisa. Shoutout all yung mga taga-Liberisa, mga kababayan na ika nga ay mabibigyan ng trabaho. Yan. So dito siguro yung pinaka-launch nila na yung gitna. Kaya kung mapapansin nyo yung kulay brown doon, ayan sa likod na yun, yun yung Bangko Sentral. Pero ngayon kasi may bakod pa siya no. Pero nandito lang kasi tayo sa area, kaya i-update ko kayo patungkol sa improvement ng development na itong building na to. Kasi isa ito sa pagkukuhanan ng malaking tax para sa lungsod ng bayan ng Maynila. Meaning to say, sa negosyo na napapasok sa lungsod ng Maynila, ang ayon sa pagkabanggit ni Yorme Isko, mga kababayan, ay worth 50 billion. Na worth 50 billion po yan. Yung building na yan. So, malaking improvement para sa lungsod ng Maynila when it comes sa tax. Dahil pati barangay, no? Yayaman yung barangay na ito. Yung may sakop ng barangay. 720 sa Sun 78 kay Chairwoman Erica Platon. Ayan, mga kababayan ko. Nasasakupan po niya yan. Yayaman din sila. Siyempre, may kahit papaano, may bayad din ng barangay clearance, di ba, mga kababayan? So, yan po. At nagpulasan tong mga bases na to dahil talagang mahagip kayo ng camera ni KTV Pilipinas. Yan. At dyan, mga taga DRRMO natin, DRRMC na nagkakarga ng tubig dito yan sa may Rizal. Yan, nandiyan kasi yung pumping ng bumper at sinasabay na nila yung pagwashing ng kanilang mga gulong-gulong dyan. Dyan sila nagkakarga, mga kababayan, ng tubig sa may Rizal. Ayan. Rizal Memorial Coliseum na kung saan, mga kababayan, ay na-develop si Carlos Yulo. Ayan, sa Philippine Sports Commission. Si Carlos Yulo na kung saan ay 2 times na nakakakuha ng 2 gold sa Olympian. Ay taga rito po yan siya sa Malate, Manila, si Carlos Yulo. Yan, natiwan natin yung taga MDRRMC dyan. MDRRMC. O yan, ang sabi natin. Barangay 720 kay Chairwoman Erica Platon, siya po yung nakakasakop dito sa lugar na to. Shoutout kay Chairwoman Erica. Ayan, mga kababayan. At sa part na to naman, okay, so tuloy-tuloy tayo. Ayan, na ang improvement ng SM Harrison Plaza. Balita ko dun sa may bandang tawag na ito, Bangko Sentral. Ayun yung Bangko Sentral, mga kababayan. Doon mas maganda, mas malaki na yung improvement doon ng building na to. So nakaabang na rin yung 3rd floor, no? Ayan, at may parkingan dito sa kabila. So, total naglalakad-lakad lang din naman tayo tuwing umaga papunta ng Manila Bay hanggang alas 9 o kaya alas 10. Iko-cover na rin natin itong mga improvement na ganito dito malapit, dahil mga kababayan ko ay ito yung tinatawag natin na income generator sa lungsod ng Maynila, which is sabi nga ng iba ng mga basher, ibinenta daw di umano yan ni Yorme Isko. Hindi naman totoo yan, mga kababayan, dahil ang nag-usap dyan ay yung business man ng SM tsaka ng Harrison, di ba? Umuupa lang sila ng lupa sa lungsod ng Maynila.
May mga nag-i-squat din dito mga kabayan. Sa may mall ng ano, Harrison. Ayan, malawak pa mga kabayan hanggang dito pa sa may Manggayan. Ayan o. Sa patuloy na ba ating pagko-cover dito mga kabayan, ayan siya. Laki na dito. Paikot hanggang dun sa may Rizal Memorial Stadium. Lawak ng SM na yan mga kapatid. Dito rin, sakot pa rin ni ano yan ni SM. Yan yung Harrison Square dati, kung naalala ninyo. Yan, at nandito na tayo sa may Mabini, tapat na po ito ng Bangko Sentral. Tingnan natin dito yung improvement ng building. Dito yan sa kaharap ng Manila. Dito sa may Bangko Sentral sa Manila, malapit sa Manila Zoo, tsaka sa hospital ng Maynila. Ayan o mga kababayan, laki na. Yan, so malayo-layo na yung nalakad natin mga kababayan, habang ina-update natin itong building na to. So natatabunan lang siya ng puno, no, mga kababayan. Pero dun sa kabila, kung nakita natin ay puro pananggalang na bakal. Dito naman buo na yung pang second floor nila. Kung naalala natin dati, dito yung sa may Rustan. Ayan, sa mga taga rito sa lungsod ng Maynila. Tapat, ito po yung Rustan dati. Ayan, yung entrance ng harapan ng Manila Zoo. Yung sa may Rustan. Rustan yung yung unang-una mong ma-i-encounter dito. Ayan na siya. Ganyan na siya kalaki. Ito yung sinasabi ko, na medyo maluwag-luwag na siya tingnan. Nakaabang na siya dun sa may third floor. So may lobby din siya, no? Sa may dalawang poste na yan. Taas-taas lang muna yung makukuha natin sa kanya dahil nabarikadahan pa siya ng kulay blue na bakod. Yan. Isang ikot kay Harrison Mall. At ayan po yung ating update kay Harrison Mall. Along Mabini na po ito, no, hanggang doon. Malaki na po yung naging improvement. Malaking building ito, lawak. So 5 hectare, more than 5 point something hectare ito. Iniputan natin kasi laki din siya ng Manila Zoo mga kababayan. Dahil may nakatingga pa dito nga sasakyan, tapos ginawang bahay na. Nakahalamba lang sa kalsada. Yorme, laki ng pinagbago mga kababayan. Mga konting tiis na lang yan kasi sabi nga ni Yorme by 2030 possible na yan na na operational na siya. And makikita natin madaming mga negosyante, madaming mga trabahador ang ma-generate na itong SM na to, no, mga kababayan. Dahil dito lalo-lalo na sa lungsod ng Maynila ay kailangan natin na lalo na tax and yung tinatawag natin na trabaho. Ayan, nakapaloob sa MBN ni Yorme Isko. Ayan o. Ayan, shoutout sa mga 5-9 natin. 5-9, shoutout! Hey! Malapit na! Dito yan sa malapit sa Presinto 9, mga mabayan. May bayad ba subscription? Wala, di ba? Click the button, subscribe, then click all.